Malinaw na pananakot ang intensyon ng China sa paglalag ng tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa isang maritime expert. Pinalibutan at hinarangan ng nasa 4 na Chinese vessel ang dalawang bangka ng Pilipinas. Mahigit 60 Chinese military aircraft ang namataan sa paligid ng Taiwan sa nakalipas na 24 na oras. Dito naman sa Pilipinas, namataang dumaan sa Balintang Channel sa pagitan ng Batanes at Babuyan Islands sa isang Chinese aircraft carrier. Ayon sa report na inilabas ng Philippine News Agency sa kanilang official website nito lamang buwan ng Hulyo taong 2024, unang ipinadala ng Philippine Navy ang kanilang guided missile frigate na BRP Jose Rizal FF-150 para sa isang sovereignty patrol noong Martes. Bilang pagdiriwang sa ika-7 anibersaryo ng pagbabago ng pangalan ng Benham Rice sa Philippine Rice. Layunin ng aktibidad na ito na palakasin ang pangangalaga at proteksyon ng marine area na ito na mahalaga sa bansa. Sa isang payag nitong Miyerkules, sinabi ni Commodore Edward Ike Desagon, Commander ng Naval Forces Northern Luzon, na ang layunin ng aktibidad na ito ay patuloy na pangalagaan ang marine area ng Philippine Rice. Ito ay bilang pagtitibay sa mga karapatan ng bansa sa nasabing lugar at pagpapataas ng kamalayan sa kahalagahan nito. Dagdag pa niya, mahalaga ang mga pagsisikap sa pangangalaga ng marine area upang protektahan ang iba't ibang uri ng buhay sa dagat at mga ecosystems ng Philippine Rice. Ito ay para sa kasalukuyang henerasyon at sa mga susunod pang henerasyon. Binanggit ni Commodore Sagon na ang kaganapang ito ay nagsisilbing paggulita sa pagbabago ng pangalan ng Benham Rice sa Philippine Rice na nagmamarka ng isang mahalagang sandali sa kasaysayan. Ipinapakita rin ito ang dedikasyon ng pamahalaan sa pagtataguyod ng mga teritorial na karapatan at sa pangangalaga ng likas na yaman ng bansa. Sinimula ng okasyon sa isang espesyal na seremonya sa pier ng PPIC-1 sa Poro Point, La Union, bilang pagpapaalam sa BRP Jose Rizal. Bukod dito, nagsagawa rin ng isang flyby ang isang C-130 na eroplanong pandigma ng bansa na naglalayong ipakita ang lakas ng bansa at ang kakayahan nito sa seguridad sa aerospace sa ibabaw ng Philippine Rice. Ang seremonyang ito ay pinangunahan ng Naval Forces Northern Luzon bilang pagpapakita ng suporta sa pagpapanatili ng soberanya ng bansa. Ang Benham Rice ay pinalitan ng pangalan at naging Philippine Rice alinsunod sa pagpirma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Executive Order 25 noong May 16, 2017. Noong panahong iyon, ipinagdiriwang din ang ika-8 taon mula nang iginawad sa bansa ang Benham Rice at dinigyan ito ng mga sovereign rights ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UN Clause noong April 2012. Ayon sa report na inilabas ng Philippine News Agency sa kanilang official website, ito lamang buwan ng Hulyo taong 2024. Ibinahagi ng isang mataas na opisyal na lubos na nadagdagan ang mga patrol ng Philippine Navy sa West Philippine Sea sa nakaraang taon. Ito ang pahayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea noong Martes. Tinanong siya kung magkakapagpadala ba ng mga naval patrols upang tugunan ang presensya ng malaking barko ng China Coast Guard na may bow number 5901 na kasalukuyang nasa paligid ng Sabina Shoal. Ipinaliwanag ni Rear Admiral Trinidad na ang pagdami ng mga patrol ay bahagi ng pagsisikap na panakasin ang seguridad at proteksyon ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang presensya ng malaking barko ng China Coast Guard sa Sabina Shoal ay nagdudulot ng pangamba
at nangangailangan ng agarang aksyon mula sa Philippine Navy upang mapanatili ang soberanya at kapayapaan sa rehiyon. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Philippine Navy ay may sariling mga plano sa pagpatrol sa pamamagitan ng Naval Forces West. Sa isang press briefing sa Camp Aguinaldo, sinabi niyang tumaas ang bilang ng mga barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea sa nakaraang 6 na buwan hanggang 1 taon. Bagaman hindi niya idinitali ang mga partikular na impormasyon. Sinabi pa ni Rear Admiral Trinidad na halos lahat ng pangunahing barko o malalaking unit ng Philippine Navy ay nakatalaga at regular na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag niya na hindi lamang dahil sa presensya ng monster ship ng China Coast Guard, kundi bilang bahagi ng kanilang regular na operasyon upang pangalagaan ang soberanya at seguridad ng bansa sa nasabing lugar. Ayon sa report na inilabas ng Philippine News Agency sa kanilang official website, dito lamang buwan ng Hulyo taong 2024, ipinakita ng monitoring report ng Philippine Navy nitong Martes na mas kaunti na ang mga barko ng China sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa ulat, may kabuuang 95 na iba't ibang barkong Chino ang namataan sa WPS mula June 25 hanggang July 1. Ang bilang na ito ay bumaba mula 129 na barkong Chino na naitala mula June 18 hanggang 24. Kasama sa mga barkong namataan, ang 13 na China Coast Guard vessels, 6 na People's Liberation Army Navy ships, at 76 naman na Chinese Maritime Militia vessels. Tumaas din ng isa ang bilang ng mga barko ng People's Liberation Army Navy mula noong June 24. Ayon sa report na inilabas ng Philstar Global sa kanilang official website, dito lamang buwan ng Hulyo taong 2024. Sa kabila ng pagpapakita ng lakas ng China sa Ayungin Shoal, kung saan paminsan-minsan ay lumilitaw ang kanilang monster Coast Guard vessel upang magpakita ng nakakatakot na presensya, mananatili ang BRP Sierra Madre sa lugar bilang simbolo ng determinasyon ng mga Pilipino na ipagtanggol ang kanilang teritoryo ayon sa Philippine Navy. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, na hindi isusuko ng Philippine Navy ang barkong iyon. Ito ay patunay ng paninindigan ng pamahalaan. Ipinaliwanag pa niya na ang presensya ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay mahalaga sa pagpapakita ng kahandaan ng Pilipinas na protektahan ang kanilang mga karapatan sa teritoryo. Sa isang press briefing na ginanap sa gitna ng pagtaas ng presensya ng China sa Philippine waters, sinabi niya sa mga mamamahayag na bahagi ng mandato ng Armed Forces of the Philippines na tiyakin ang integridad ng pambansang teritoryo. Ngayon, pinangungunahan ito ng kanilang pinakamalaking barko ng Coast Guard na tinatawag na The Monster na nakahimlay sa Escoda o Sabina Shoal. Hindi direktang kinumpirma ni Trinidad, ngunit hindi rin ito itinanggi ang mga ulat na may mga pagtatangkang ginawa ang mga barkong Chino upang hadlangan ang medical evacuation ng isang may sakit na sundalo mula sa Sierra Madre. Binigyan din niya na tabumpay na naipatupad ng Philippine Coast Guard ang misyon na ito. Binigyan din ni Rear Admiral Trinidad na mahalaga ang pagiging handa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard upang tugunan ang anumang hamon sa mga teritorial na karapatan ng Pilipinas. Patuloy nilang babantayan at pangangalagaan ang soberanya ng bansa sa harap ng mga pagsubok at pagsalakay mula sa iba't ibang panig. Ayon kay Rear Admiral Trinidad, mayroong barko ng Philippine Coast Guard sa kalapitbayan ng Sabina o Escoda Shoal. Nandoon din ang tinatawag na monster ship ng China Coast Guard na sinasabing nakakangkla sa lugar.
Idinagdag pa niya na patuloy ang presensya ng Philippine Navy at ng Armed Forces hindi lamang sa Sabina o Escuadra Shoal, kundi sa lahat ng siyam na feature ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Layunin nilang tiyakin ang seguridad at proteksyon ng ating teritoryo sa kabila ng mga hamon. Sinabi rin ni Trinidad na matagumpay na naipatupad ang misyon ng medical evacuation noong Hulyo at kasalukuyang nasa Camp Ricarte Station Hospital ang sundalo para sa pagtanggap ng medikal na atensyon. Sa pinakabagong monitoring ng Philippine Navy, ipinakita na may 94 na mga barko ng China Coast Guard, People's Liberation Army Navy at Chinese Maritime Militia vessels ang naglalakbay sa West Philippine Sea. Ang bilang na ito ay mas mababa ng kaunti kumpara sa ulat ng nakaraang linggo. Kahapon din, pinuna ng National Security Council ang pagkalat ng peking balita ng China na ang Sierra Madre ang nagdudulot ng environmental damage batay sa alegasyon ng Chinese experts. Sa isang pahayag, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na ang alegasyon ng China ay peke at isang malinaw na pagbibigay ng maling impormasyon dahil mismo ang mga Chino ang nagdudulot ng malubhang pinsala sa marine environment at panganib sa kabuhayan ng libo-libong mangingisdang Pilipino. Ayon kay Malaya, ang pagkakasangkot ng China sa pagkasira ng maritime environment ay na-establish ng Permanent Court of Arbitration noong 2016. Ipiniliwanag niya na sa page 464 ng Arbitral Award, binigyang puntos ang China dahil sa pagsasagawa ng malalaking proyektong pang-isla sa panganiban Nischi Reef at pagpapatayo ng mga artificial island at infrastruktura sa Calderon Reef, Kagitingan Reef, Burgos Reef, Mabini Reef, McKenna Reef at Zamora Reef. Ang mga artificial island na ito na ngayon ay ginagamit bilang mga military base ng China. Dagdag pa ni Malaya, mahalaga na malaman ng publiko ang mga detalyadong ebidensya ng pagsalakay ng China sa mga teritorial na karapatan at kapaligiran ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa natuklasan ng Arbitral Tribunal, malinaw na ang otoridad ng China ay may kaalaman na ang kanilang mga mangingisda ay hindi lamang nanguhuli ng mga endangered na pawikan, corals at giant clams sa South China Sea, kundi ginagamit pa nila ang mga pamamaraang nagdudulot ng malalang pinsala sa coral reef environment. Sa kanilang malawakang paningisda, lalong nagiging mapaminsala ang kanilang mga hakbang sa mga likas na yaman ng karagatan. Ang epekto nito ay hindi lamang limitado sa ekolohiya, ngunit pati na rin sa pang-ekonomiya ng mga karatig bansa na umaasa sa karagatan para sa kanilang kabuhayan.